Sa simula ng kwento, habang abala siya sa trabaho, bigla siyang napunta sa isang kakaibang lugar. Doon, nakaharap niya ang isang nilalang na nagpakilalang Diyos, ang tagapamahala ng buong universo. Ipinahayag nito na patay na ang lalaki at na siya ay ipapadala sa Medius, isang bagong mundo kung saan siya ay may tungkuling magdala ng pagbabago. Bilang paghahanda sa bagong simula, pinagkalooban siya ng Diyos ng iba't ibang kapangyarihan, pambihirang kakayahan sa mahika, mataas na antas ng pagmamanman, at isang mahiwagang bag na kayang maglaman ng anumang bagay na kanyang makokolekta. Ang mga ito ay magsisilbing tulong sa kanya sa pagtupad ng kanyang layunin at sa kanyang bagong hanap buhay, ang pangangalap ng mga mahahalagang materyales. Pagdating ni Takeru sa Medius, agad niyang sinubukan ang mga kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya. Ginamit niya ang paghahanap at scan upang maunawaan ang mga simbolo at katangian ng bawat bagay sa kanyang paligid, pati na rin upang matukoy kung gaano kabihira ang mga ito sa kabubatan. Matapos ang kanyang pagsusuri, nagtungo siya sa isang nayon at ipinakilala ang sarili bilang isang espesyalista sa pangangalap ng materyales. Doon, binisita niya ang isang tindahan upang ibenta ang mga nakuha niyang likas na yaman mula sa gubat. Sa kanilang pag-uusap, inalok siya ng may-ari ng isang bagong trabaho, ang pagkuha ng mithril ore sa silangang bundok. Gayunman, binalaan siya nito na delikado ang lugar dahil sa presensya ng mga halimaw na naglalagi roon. Kinabukasan, naglakbay si Takeru patungo sa silangang bundok. Pagdating doon, nagpasya siyang magpalipas ng gabi at gumawa ng isang bilog na barrier bilang proteksyon laban sa mga halimaw. Habang nagpapahinga, naghanda siya ng sinabawang karne na hinaluan ng mga ligaw na gulay na kanyang nahanap sa paligid. Habang kumakain sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa bundok, napangiti siya at pasigaw niyang nasabi, nakakamangha talaga ang pagkabuhay muli. Kinabukasan, nagtungo siya sa kabubatan ng mga puting puno, kilala rin bilang kabubatan ng mga sinaunang dragon. Tumakbo siya ng tuloy-tuloy dahil walang anumang halimaw na humaharang sa kanyang daraanan. Habang abala siya sa pagtakbo, hindi niya napansin ang isang malalim na bangin sa unahan. Nang bigla siyang mahulog, agad siyang nataranta, ngunit mabilis din siyang nakaalala ng paraan. Ginamit niya ang kanyang magic power at buong lakas na binigkas ang salitang fly. Unti-unti namang bumagal ang kanyang pagbagsak at naramdaman niya ang banayad na hangin na bumabalot sa kanya habang dahan-dahan siyang bumababa sa kailaliman ng bangin. Sa ilalim, napansin niya ang ilang uri ng mga ore, kabilang ang hinahanap niyang mithril ore, bagaman napakaliit lamang ng nakuha niya. Hindi siya nawalan ng pag-asa at nagpatuloy pa rin sa paglalakbay hanggang sa marating niya ang isang lake na may mahiwagang tubig, na ayon sa kanyang kaalaman ay may SS rank na enerhiya. Biglang umahon mula sa kailaliman ang isang itim na dragon na napakalaki, at nakakatindig balahibo ang presensya. Ngunit sa halip na matakot, mahinahong yumuko si Takeru at magalang na nagsabi. Paumanhin sa pagpasok ko ng walang pahintulot. Napahanga ang dragon sa tapang at paggalang ni Takeru kaya tinanong niya ito. Sino ka, bata? Sumagot si Takeru ng buong respeto. Ako si Takeru Kamishiro, isang tao. Nagulat ang dragon sa kakaibang lakas ng mahika na taglay ni Takeru. Sa wakas, ipinakilala niya ang sarili bilang Voldius, ang tagapangalaga ng kabubatan. Mula noon, magiliw na tinawag ni Takeru ang nilalang bilang Volsan. Hiniling ni Volsan kay Takeru na tulungan siyang buhayin muli ang kanyang anak, na kasalukuyang nasa loob pa ng isang itlog. Ipinaliwanag ng dragon na dahil sa nakatigil na mana sa paligid, hindi ito muling nagigising. Kapalit ng tulong, ipinangako ni Volsan na ibibigay kay Takeru ang mga mithril ore na hinahanap niya. Habang sinusuri ni Takeru ang itlog, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na tibok ng puso mula rito. Kaya't agad siyang nagtanong. Volsan, anong maaari kong gawin? Sumagot ang dragon. Isalin mo ang mahika mo sa itlog, tulad ng ginawa mo sa ilaw. Sinunod ito ni Takeru at buong konsentrasyon na binigkas ang salitang init, agad namang sumipsip ng enerhiya ang itlog, at unti-unti naramdaman ni Takeru ang panghihina ng kanyang katawan. Sa kanyang isipan, naisip niya, kararating ko lang sa mundong ito, gusto ko pang makita ang napakaraming lugar. Habang unti-unting nawawalan ng malay si Takeru, narinig niya ang isang malalim na boses na tila nagmumula sa kawalan. Mahilig kang gumawa ng mga bagay na walang ingat, ha, bata? Sa kanyang paningin, lumitaw ang isang lalaking nakaitim, nakahawig ng Diyos na minsan na niyang nakita. Muling nagsalita ang lalaki. Kung ang iba ay tatakbo kapag nakakita ng dragon, ikaw naman ay kakaiba. Binago mo na agad ang batas. Nagtaka si Takeru at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang lalaki at sagot niya. Matagal ko nang iniisip kung paano babaguhin ang mundong ito, pero ikaw, kararating lang at nakapaghatid na ng pagbabago. Dahil sa labis na kapangyarihan mo, babawasan ko ito. Hindi ba't ikaw din ang humiling ng cute na makakasama?
Ang kaunting paghihirap ay makakabuti sa'yo. Habang sinasabi ito ng lalaki, ramdam ni Takeru ang paglipas ng enerhiya sa kanyang katawan, at ang unti-unting paglalabo ng kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng ulirat. Pagmulat ni Takeru, una niyang narinig ang pagpisa ng itlog kasabay ng mahina at masiglang huni ng isang maliit na nilalang. Agad niyang inilawan ang paligid gamit ang mahika at doon niya nakita ang sanggol na itim na dragon, ang anak ni Volsan. Tuwang-tuwa ang munting dragon at agad itong tumalon kay Takeru, niyakap siya ng buong saya. Ngunit bahagyang napangiwi si Takeru at pabirong sabi, "Ang lansa mo naman." Napatawa si Volsan at may ngiting wika. "Bigyan mo siya ng pangalan." Sandaling nag-isip si Takeru at saka sinabi, "B." Ngumiti si Volsan at tumango. "Ikaw, B, lakbayin mo ang mundong ito ayon sa nilalaman ng iyong puso." Habang pinagmamasdan ni Volsan ang kanyang anak at si Takeru, dama niya ang kakaibang init sa puso, isang simula ng bagong ugnayan sa pagitan ng tao at dragon. Maya-maya, lumabas sa system notification na si B ay opisyal nang sumali sa party ni Takeru. Napakunot noo si Takeru at nagtanong, "Anak mo siya, Volsan, pinagkakatiwala mo agad sa akin." Ngumiti si Volsan at sagot niya, "Mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Umaasa ako sa iyo, Takeru." Bahagyang natawa si Takeru, sa kanya ginamit ang mahikang clean upang alisin ang mabahong amoy ng maliit na dragon at makikitang tuwang-tuwa si B. Sa sandaling iyon, nagsimula ang bagong paglalakbay ni Takeru at B, puno ng misteryo, pakikipagsapalaran, at mga pangakong hindi pa natutuklasan. Lumabas na ng kuweba ang bagong magpartner. Labis ang tuwa ni B dahil ito ang unang pagkakataon niyang makita ang mundo sa labas. Nang maramdaman ni Takeru ang gutom, napagdesisyonan niyang magtayo na lang sila ng campsite doon mismo. Nang buksan ni Takeru ang kanyang mahiwagang bag, napansin niya ang presensya ng isang SS rank magic element na may kinalaman sa tubig. Doon niya napagtantong si Volsan pala ang nag-link ng lawa papunta sa loob ng bag. Dahil dito, makakainom si B ng walang patid na mahiwagang tubig, na makatutulong ng malaki sa kanyang patuloy na paglaki. Matapos gumawa ni Takeru ng isang protective barrier, agad siyang lumikha ng magical stone na magsisilbing pinagmumula ng apoy para makapagsimula ng pagluluto. Maingat niyang ipinrito ang karne, at ang amoy nito ay agad nagpalaganap ng nakakagutom na halimuyak sa paligid. Sa kabilang palayok naman, nagsalang siya ng karne na may sabaw upang magkaroon ng mainit at masustansyang ulam. Habang patuloy ang pagluluto, hindi na napigilan ni B ang pagtulo ng laway sa sobrang katakam sa niluluto ni Takeru. Sa huli, binigyan siya ni Takeru ng tikim, at sa unang subo pa lang ay agad na napangiti si B, tunay ngang napakasarap ng luto ng kanyang partner. Yumakat si B kay Takeru bilang tanda ng kanyang pasasalamat at upang ipakita na ayos lang sa kanya ang pagiging malayo kay Volsan, dahil kasama naman niya ngayon ang bida. Habang pinagmamasdan ni Takeru si B, napansin niya sa stats nito na kasalukuyan na itong rank B at taglay ang ilang espesyal na kakayahan. Dahil dito, mahinahong pinaalalahanan ni Takeru si B na kahit patuloy pa siyang lumalakas, dapat pa rin siyang maging maingat at huwag magpakampante sa bawat laban. Kinaumagahan, habang naggagather sila sa kagubatan, biglang kumaripas ng lipad si B papunta kay Takeru, halatang may kinatatakutan. Agad namang ginamit ni Takeru ang kanyang skill na search upang masuri kung may kalapit na halimaw. Doon niya natuklasan ang isang rock falcon na may rank C, lumilipad sa himpapawid. Habang pinagmamasdan niya ito, naisip ni Takeru na kung ikukumpara sa itsura ni Volsan, masasabi niyang medyo cute creature lamang ang falcon. Gayunpaman, dala ng kanyang katakawan, napaisip siya na baka ito ay isang potential flying ingredient, at unti-unti siyang natakam sa ideya. Naghanda na si Takeru para sa labanan. Agad niyang ginamit ang mga skill na shield at ice needles, na mabilis namang nagpabagsak sa rock falcon. Ngunit hindi pa pala tapos ang laban, dahil sa likuran nila ay may 6 pang rank si Serpent Wolf na paparating. Mabilis na nagcast si Takeru ng mahika para sa speed up at lighten weight, dahilan para makalutang siya sa himpapawid. Pagkatapos ay ginamit niya muli ang isang skill upang patigasin ang kanyang mga braso at paa, sa kabuong bilis na ibinagsak ang sarili sa mga halimaw. Sunod-sunod niyang hinarap ang mga ito ng walang pag-aatubili, hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak ang 6 na Serpent Wolf, na nagpatunay ng patuloy na pagtaas ng kanyang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Matapos ang laban, inipon ni Takeru ang lahat ng karne at mga materyales mula sa mga Serpent Wolf. Dahil alam niyang may iba pang mga halimaw na nagtatago sa paligid, binuhat siya ni B upang mabilis silang makaalis sa lugar. Ngunit dahil sa gaan ng katawan ni Takeru, matapos gamitin ang light and weight, sumobra ang lipad ni B, at hindi sinasadyang nabitawan siya sa ere.
Mabuti na lamang at ligtas siyang nakababa ng walang anumang pinsala. Dahil dito, napaluha sa tuwa si B, labis na nagpasalamat na walang nangyaring masama sa kanyang kasamang master. Naglakbay na patungong Tormi Village ang magpartner. Habang nasa daan, nagulat si Takeru nang biglang hinipan ni B ng mana ang hawak niyang Yggdrasil branch, isang rank SS material, at sa isang iglap ay naging napakalaking staff ito na tila may sariling kapangyarihan. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng kakaibang tunog na tila nagmumula sa isang halimaw sa di kalayuan. Bago pa man makapag-react si Takeru, lumipad na mag-isa si B upang hanapin ang pinagmulan ng ingay. Dahil dito, labis siyang nabahala, hindi lang dahil sa posibleng panganib, kundi dahil ayaw niyang may mangyaring masama sa kanyang kasamang matalik na kaibigan. Maya-maya, napansin ni Takeru si B na paparating kasama ang isang elf na halatang sugatan at nanghihina. Ngunit nang lapitan nila ito, napagtanto nilang hindi sugat ang tunay na problema, kundi gutom. Ikinuwento ng elf na 3 araw na siyang hindi kumakain at nauuhaw, kaya agad siyang pinainom ni Takeru ng tubig mula sa kanyang dala. Gayunpaman, patuloy pa ring umuugong ang tiyan ng elf, kaya't napaisip si Takeru. Doon niya napagtanto na ang akala nilang tunog ng halimaw ay tiyan lang pala ng elf na labis nang nagugutom. Agad niyang binigyan ito ng bento, at nang matikman ng elf ang pagkain, tuwa at ginhawa ang bumalik sa kanyang mukha. Sa bawat kagat, ramdam ni Takeru at B ang saya ng elf na muling nakatikim ng masarap na pagkain matapos ang ilang araw na pagdurusa. Habang tinatanong ni Takeru ang elf kung bakit ganoon ang kalagayan nito, napangiwi siya nang biglang maamoy ang hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa elf. Nahalata ito ng elf at agad niyang ipinaliwanag na ilang araw na siyang nagkakamping sa kabubatan, kaya hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataong maligo. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam na ang elf, ngunit halatang naiinis dahil sa pagkasita ni Takeru sa kanyang amoy. Sa halip na magtagal pa, mabilis itong tumakbo palayo, iniwan sina Takeru at B na parehong nagkibit-balikat habang pinagmamasdan ang paglayo ng medyo mabangong nilalang. Patuloy na nangolekta ng mga materyales si Takeru sa kabubatan hanggang sa tuluyan na silang makalabas ni B. Pagdating nila sa bukana, nakita nila ang isang carriage na hinihila ng unicorn, isang tanawing bihirang-bihira niyang makita. Sakay ng karwahe ang isang mabait na pamilya, na agad silang inalok ni Takeru na sumabay patungong Tormi Village. Habang nasa biyahe, napansin ni Takeru ang kabaitan ng mga bata, na masiglang nakikipag-usap sa kanya, isang bagay na labis niyang ikinatuwa at pinasalamatan. Dahil sa kanilang tiwala, naitanong ni Takeru kung bakit ganoon na lamang sila kakampante sa isang estranghero. Ngumiti ang ama ng pamilya at ipinakita ang isang magic item na bell, na ayon sa kanila, tumutunog kapag may masamang loob na lalapit sa karwahe. Sa narinig niyang iyon, napangiti si Takeru, dahil alam niyang tunay ang kabutihan at karunungan ng pamilyang kanyang nakilala. Dito ay ipinakilala ng pamilya ang kanilang mga sarili kay Takeru bilang sina Eliza, Yunan, Kain, at Purun. Habang masigla silang nag-uusap sa loob ng karwahe, napansin ni Yunan at Kain ang kakaibang huni na nagmumula sa kasuotan ni Takeru. Dahil sa kanilang kuryosidad, mahinhin nilang hiniling na makita kung ano yon. Ngumiti si Takeru at tinawag si B na magpakita, kaya't sa isang iglap, lumabas mula sa kanyang kasuotan ang maliit na dragon. Nang makita ito ng pamilya, sabay-sabay silang natuwa, lalo na't labis nilang humanga sa pagka-cute ni B. Sa gitna ng kanilang pagkamangha, nabanggit ni na Eliza at Purun na napakabihira makakita ng isang Dragon Knight, lalo na ng mismong dragon na tulad ni B. Dahil dito, naging mas mainit pa ang kanilang pakikitungo kay Takeru, na ngayon ay tila naging isang espesyal na bisita sa kanilang paglalakbay. Kinagabihan, nagkampo muna ang grupo at nagsimulang maghanda ng hapunan. Nag-alok si Takeru na siya na ang magluluto para sa lahat, kaya inilabas niya ang mga gulay at rekado na nakolekta niya mula sa kabubatan. Namangha naman ang mga bata nang makita nila kung paano unti-unting lumabas ang mga sangkap mula sa mahiwagang bag ni Takeru. Dahil sa kanilang pagtataka, ipinaliwanag niya na ang dala niyang bag ay isang item box, isang espesyal na uri ng storage magic na kayang maglaman ng maraming gamit ng hindi nabibigatan. Lalong lumawak ang paghanga ng pamilya kay Takeru, lalo na nang makita nila kung gaano siya kahusay sa paggamit ng mahika at sa paghahanda ng pagkain. Maya-maya pa, natapos na ni Takeru ang pagluluto ng kanilang hapunan, juicy steak, mainit na meat soup, at ang bago niyang nilikha, ang special mushroom and vegetable salad. Nang maihain niya ito, sabay-sabay nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkain sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy. Pagkatapos ng unang tikim, labis silang namangha sa lasa, lalo na si Purun, na hindi napigilang maluha sa sobrang sarap. Ikinuwento niya na madalas ay walang kwentang pagkain lang ang natitikman nila sa biyahe, kaya't ang mga luto ni Takeru ay tunay na paraiso sa panlasa.
Dahil sa labis na paghanga, tinawag ni Porun si Takeru na Wizard of Taste, isang bansag na agad ding sinang-ayunan ng buong pamilya habang patuloy nilang ninanamnam ang bawat subo ng kanyang luto. Lumipas ang gabi na puno ng tawanan, kantahan, at kasiyahan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng apoy at kalangitan na puno ng bituin, damang-dama ni Takeru ang saya ng bawat sandali kasama ang pamilya at si Bea. Habang pinagmamasdan niya ang mga ngiti ng mga bata at ang payapang paligid, naramdaman niya sa kaibuturan ng puso na mula nang mapunta siya sa mundong iyon ang unang pagkakataon na tunay niyang naranasan ang init ng pagkakaibigan, ang uri ng kaligayahang matagal na niyang hindi nadarama. Ano kaya ang susunod na adventure ni Takeru at Bea sa oras na marating ang Tormy Village? May panibago na naman bang mga halimaw, misteryo, o bagong kaibigan ang kanilang makikilala sa paglalakbay? Kinaumagahan pagkatapos ng masayang gabi, muling naglakbay sina Takeru at ang kanyang grupo. Si Takeru ang nagmaneho ng wagon at hindi nagtagal ay narating nila ang Tormy Village. Dito, taos-pusong nagpasalamat at nagpaalam si Takeru kina Porun. Napag-alaman din ni Takeru mula sa guard na si Porun pala ay isang waver at paminsan-minsan ay pumupunta ang kanyang pamilya sa mas mainit na lugar upang maghabi. Pinaalala rin ang guard na dapat na siyang mag-report kay Jerome. Pagkatapos nito, nagtungo si Takeru sa shop ni Jerome upang ipakita ang mga materyales at mithril na kanyang nakalap. Maingat na sinuri ni Jerome ang batong dala ni Takeru, at pabulong niyang sinabi na kamangha-mangha at hindi ordinaryo ang batong iyon, isa itong mithril magic ore. Hindi nagulat si Takeru dahil sinadya niyang ipakita ito. Ayon kay Jerome, ang batong iyon ay halos alamat na, ito ay nagmula sa concentrated mana, at kahit isang maliit na piraso nito ay sapat upang mapakinabangan ng isang buong kaharian. Napag-alaman din ni Takeru na bagamat swerte at may mataas na kasanayan, kulang siya sa common sense sa ilang bagay. Kaya't ipinaabot ni Jerome na dapat siyang magtungo sa Belkaim. Ang Belkaim ay isang syudad na mas malaki kumpara sa Tormy Village, at dito ay mas marami siyang matututunan tungkol sa kaalaman at impormasyon na makakatulong sa kanyang paglalakbay. Bagamat malungkot si Jerome sa paglisan ni Takeru, naniniwala siya na kung sisikat ang bida at maipakikilala ang Tormy Village, malaking tulong ito para sa kanilang lugar. Kinagabihan, pinag-aralan ni Takeru ang tungkol sa Belkaim at sa guild na naroon. Sa kanyang binasang libro, nalaman niya ang tungkol sa mga adventurer at sa iba't ibang roles nila. Dahil dito, napagdesisyonan ni Takeru na sasali siya sa guild pagdating niya sa Belkaim, ngunit habang nasa Tormy pa, pag-aaralan muna niya ang mga kalakaran at pamamaraan ng village. Kinabukasan, nagmasid si Takeru sa pangangatay ng mga halimaw, sumali sa mga pagdiriwang upang makihalubilo sa mga villagers, at nag-ipon ng mga materyales. Bilang pabaon, naghanda ang mga taga-nayon ng maraming sangkap at seasonings para sa kanya. Bagamat gusto nilang manatili siya sa village, magalang na humingi ng paumanhin si Takeru dahil nais pa rin niyang maglakbay. Dahil aabuti ng ilang buwan ang kanyang biyahe, pinabaunan din siya ng napakaraming bento ng mga villagers. Kinagabihan, gumawa si Takeru ng regalo bilang pasasalamat sa kabaitan ng mga villagers. Ginamit niya ang kanyang mahika upang pagsamahin ang isang lampara at ang mithril magic ore. Naging matagumpay ang kanyang ginawa at tuwang-tuwa siya sa resulta ng kanyang scan, sabay sabi perfect. Kinabukasan, tuluyan nang nagpaalam si Takeru sa mga taga-nayon at iniabot kay Marlowe ang kanyang regalo. Ipinaliwanag niya na ang lamparang iyon ay may kakayahang lumikha ng barrier na magpoprotekta sa buong village laban sa sinumang may masamang intensyon. Sinubukan pa siyang pigilan ni Jerome dahil sa napakalaking halaga ng lampara, ngunit mumiti lamang si Takeru, sabay takbo palayo upang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Habang naglalakbay, nakasalubong nila ang Mont Blanc crab, isang dambuhalang alimango na nakapigil sa kanilang daraanan. Base sa scan, nalaman nilang edible ito, kaya agad na sinabi ni Takeru na masarap itong kainin. Dahil dito, naghanda silang labanan ang mga higanteng alimango. Nagpakawala si Bea ng matining na sigaw na umalingaw-ngaw sa paligid, dahilan upang bumula ang bibig ng isang alimango at tuluyan itong tumumba. Pagkatapos nito, nilipad ni Bea si Takeru at nagbanggaan ang dalawang alimango. Sa huli, ginamit ni Takeru ang kanyang Yggdrasil wand upang tapusin ang laban, pinatumba niya ang natitirang crab gamit ang kanyang makapangyarihang finishing move. Kinagabihan, ginamit ni Takeru ang kanyang hardened hand upang hiwain ang higanteng alimango, pagkatapos ay isinalang ito sa isang malaking kaldero. Pinakuluan niya ito at nilagyan ng kaunting asin upang lumabas ang natural na lasa ng karne. Maya-maya, tinikman na nila ang niluto, at pareho silang napasigaw sa sobrang sarap. Dahil sa tuwa, sinabi ni Takeru na magpapatuloy pa sila sa pag-explore ng iba't ibang lugar upang matuklasan at matikman ang iba pang masasarap na pagkain sa mundong iyon.
Kinabukasan, narating na nina Takeru at B ang City of Belkim, sa Kingdom of Alzirio, isang maunlad na syudad na kilala bilang tahanan ng pinakamalaking guild sa buong kontinente. Pagdating nila roon, nagtungo sila sa isang silid para sa inspeksyon bilang bahagi ng proseso ng pagsali sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag ni Takeru na nais niyang maging opisyal na miyembro ng guild. Kinumpirma naman ng inspektor na ang Belkim ay hindi lamang sentro ng kalakalan, kundi pati na rin ng mga kilalang adventurer. Gumamit ito ng Avarus, isang espesyal na aparato na sumusuri sa mga katangian at kakayahan ng isang tao upang matiyak na wala itong taglay na banta o anomalya. Matagumpay na nakapasa si Takeru sa pagsusuri, ngunit napansin ng inspektor ang nakalistang Blessing of Dragon. Agad niyang tinanong kung ano ito, kaya ipinakita ni Takeru si B. Labis na ikinatuwa ng mga inspektor ang presensya ng dragon at pinayuhan silang lagyan si B ng isang palatandaan upang makilala bilang opisyal na partner ni Takeru. Bilang tugon, isinuot ni Takeru sa buntot ni B ang charm bracelet na ginawa ng mga bata sa village. Isang simpleng tanda ng pagkakaibigan na ngayon nagsisilbi ring simbolo ng kanilang samahan bilang magpartner sa mga susunod pang pakikipagsapalaran. Pagpasok nila sa syudad, agad na nagtungo si Takeru sa Adventurers Guild, Europa upang magparehistro. Pagdating niya roon, mainit siyang sinalubong ng mga staff at agad na ini-welcome bilang bagong adventurer. Lumapit sa kanya ang receptionist na nagpakilalang si Ariana, na may magiliw na ngiti at propesyonal na tindig. Ipinasa nito kay Takeru ang form para sa rehistrasyon, at agad naman niyang sinimulang punan ang mga detalye. Dahil sa mga kakayahang ipinagkaloob sa kanya ng sistema, nagawa niyang magsulat ng maayos sa wika ng mundong iyon, na itanong ni Ariana kung may maipapakitang patunay si Takeru na siya ay may kakayahang pumatay ng mga halimaw. Sa pahintulot ng receptionist, inilabas ni Takeru mula sa kanyang item bag ang bangkay ng Mont Blanc crab na agad namang ikinagulat ng lahat ng tao sa loob ng guild hall. Nagbulungan ng mga adventurer sa paligid, namangha sa laki ng halimaw at sa katotohanang nagawa ni Takeru itong talunin mag-isa. Dahil sa kakaibang abilidad na ginamit niya upang mailabas ang bangkay, agad na lumapit ang isang staff ng guild at gumamit ng Avarus upang tiyakin na ligtas at mapagkakatiwalaan si Takeru. Lumabas sa aparato ang kulay asul na nangangahulugang wala siyang masamang intensyon at nagsasabi siya ng totoo. Dahil dito, lalo pang humanga ang mga tao sa guild at mas naging interesado sila sa bagong adventurer na tila may pambihirang potensyal. Inakala ng mga tao sa guild na ibebenta lamang ni Takeru ang shell ng Mont Blanc crab, ngunit agad niyang nilinaw na ang tunay niyang layunin ay magparehistro bilang isang adventurer. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, ipinakilala rin niya si B bilang kanyang dragon partner, na agad namang nagpamangha sa lahat ng naroroon. Marami ang napatingin, ang ilan ay hindi makapaniwalang may kasamang dragon ang isang baguhang adventurer. Nagpatuloy ang proseso ng pagpaparehistro, at matapos masuri ang lahat ng detalye, opisyal nang tinanggap si Takeru bilang miyembro ng Adventurers Guild na may panimulang ranggong F. Ibinigay sa kanya ang Guild Bracelet, isang simbolo ng pagiging lehitimong adventurer. Habang isinusuot ni Takeru ang bracelet, napansin nilang magkatulad ito ng disenyo sa charm bracelet ni B, isang nakakatuwang pagkakataon na ikinangiti nilang pareho. Sa sandaling iyon, formal nang nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pakikipagsapalaran bilang magpartner sa mundo ng Alzirio. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.